Bye. Matthew, balik ka next week na. Practice pa sila. Ayan, sige. Ayan, okay na kayo? Okay na? Sige, bago tayo magsimula, manalangin muna tayo. Sige, yuko natin ang ating mga ulo. Yes, Lord God, Panginoon, maraming salamat sa hapon na to, Panginoon. Lord, maraming salamat at kami ay may kakayahang makapagbigay at Panginoon at makapag-abot sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa aming mga ikapo na iyong binigay, Panginoon. Naway magamit po namin ito sa ikalalawak ng inyong kaharian dito sa lupa, Panginoon. Lord, sa amin din pong pag-aaral ng iyong salita, Lord, gabayan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Buksan niyo ang aming mga puso at isipan, Panginoon, na maintindihan at maunawaan po ang inyong salita. Lord, ano man yung mga distraction, Panginoon, ano man yung gawa ng kaaway, amin po namin itong winawaksi sa pangalan niyo. Maraming salamat po. Ito na po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan. Magandang hapon. Ay, mga tulog na. Magandang hapon. Ayan, okay ba kayo? Wala na kayong mga sakit? Kasi last week, ang daming may sakit eh. Ngayon, okay na ba kayo? Hindi nagkasakit. Yung iba, okay naman? So, ayan, sige. Patuloy lang natin, no, ipanalangin yung bawat isa, lalo na yung mga kapatid din natin na wala din sa hapon na to. So, ayan, sige. Ready na ba kayong makinig ng salita ng Diyos? Parang hinap. Handa na ba kayong makinig ng salita ng Diyos? Okay, sige. Wala munang matutulog, ha? Oh, may natulog na agad si RJ. Sige. Mag-start na tayo. So, ayan, yung pag-uusapan natin o yung message ngayon sa hapon na ito, ay ito. Ayan. Living with purpose, no? O sa Tagalog, pamumuhay ng may layunin. So, lahat tayo may layunin sa buhay, di ba? Lahat tayo merong pangarap. So, lahat ba tayo may pangarap? Opo, di ba? So, ayan, sa araw-araw ng buhay natin, no, madalas, makaramdam tayo ng pagod, di ba? Minsan, feeling natin yung buhay natin walang nang saysay or walang direction, di ba? Pero, minsan, madalas, no, ito yung lagi nating tanong. Sabi masakit yung tiyan mo. What is the purpose of your life? May nagtanong na ba sa inyo yan? O wala pa? Ngayon pa lang. So pag narinig nyo yan or tinanong kayo ng isang tao, what is the purpose of your life? Ano kaya yung sagot nyo? No, madalas yung iba, ito yung sagot nila. Yung purpose ng life nila is to have fun. No, gusto nila magsaya, 'di ba? Yung iba ini-enjoy nila yung every moment kasi sabi nila, 'di ba, life is short, 'di ba? Kaya ayan, 'di ba, nagsasaya sila. Yung iba naman yung purpose ng life nila, ayan, 'di ba? Makapagtapos ng pag-aaral. Lahat tayo gusto makapagtapos ng pag-aaral, 'di ba? Para makapag-provide, di ba, sa family natin. So, yung iba, yun yung purpose ng life nila. No, yung iba naman, yung purpose daw ng life nila is to have or is to live a successful life. No, yung iba, gusto nila ng maraming gadgets, di ba, material thing, bahay, lupa, kotse, di ba, mga gamit, yung mga bags, or damit, di ba? Yung iba naman, ano yan? Dollar. Pera, di ba? Yung iba gusto nilang yumaman, di ba? Kasi daw, pag yumaman sila, di ba, tutulong daw sila sa mga
mahihirap, no? At yung iba naman, yung purpose ng life nila, ayan, 'di ba? Power. Ngayon sa panahon natin, 'di ba? Marami yung may gusto niyan. Kasi kapag meron kang power, 'di ba? Anong meron kapag may power ka, 'di ba? Meron kang authority, 'di ba? At meron ka yung iba feeling nila safe sila kapag meron silang power. Pero lagi nating tatandaan na living with purpose is not just about achieving goals, but about aligning our lives with God's plan. No? Ang pamumuhay ng may layunin ay hindi lang siya tungkol sa pagtupad ng ating mga pangarap. No? Sabi dito sa Kawikaan, meron kayong Bible, dala. Sabi sa Kawikaan 19 verse 21, ang isang tao ay maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. No? So marami tayong iniisip, marami tayong gustong gawin, marami tayong plan, di ba? Marami tayong dreams. Pero minsan hindi siya align sa gusto ng Diyos. No? Sabi, ang pamumuhay ng may layunin, dapat nabubuhay tayo hindi lang para sa sarili nating kasiyahan, no? Kundi may malinaw tayong dahilan at direksyon sa bawat araw na ating ginagawa. So ayan, ate, ano ba yung tunay na pamumuhay na may layunin? So bilang isang Kristiyano, ano ba yung layunin ng buhay natin? Or ano ba yung purpose ng buhay natin kung bakit tayo nandito, di ba? Bakit nandito tayo sa church, di ba? Ano yung purpose ng buhay natin? So una, sabi, God created you for a reason. Sabihin mo nga sa katabi mo, God created you for a reason. No, sabi sa awit 139 verse 13, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha, sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. No? Sa bawat nilalang or nilikha ng Diyos, merong malalim na dahilan. May malalim na dahilan at layunin. No? Hindi lang tayo basta nabuo lang. Diba? Kundi meron tayong natatanging plano or misyon sa bawat isa. So ate, ano nga yung reason or ano nga ba yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay, no? Or ano ba yung purpose natin bilang isang Kristiyano? Sabi, God created you to know Him. No? Create ka ng Diyos dahil para makilala mo siya. No? Create niya si RJ para makilala niya ang Diyos. O, di ba? Ngayon nandito siya. No? Si Ate Johan create ng Diyos dahil gusto niya para mahalin niya ang Diyos. 'Di ba? And He created us to bring glory to Him. No? So yung pala yung dahilan or yung purpose kung bakit tayo nandito or yun yung purpose ng buhay natin is to know Him, is to love Him, and to bring glory to Him. At lagi nating tatandaan na hindi intentionally by God, create ka niya. No? Pag sinabing intentionally, ibig sabihin, hindi yun aksidente. No? Ibig sabihin, merong purpose or merong plano kung bakit ka nandito. No? Nagigets po ba? Gising pa ba? So ano nga daw yung dahilan or yung purpose? Una, God created you to know Him. Pangalawa, to love Him. And yung pangatlo, to bring glory to Him. No? So yun daw yung reason or yung purpose ng buhay natin. So sabi dito, your purpose through a relationship with God. No? Una, sabi, seek God's guidance through prayer and reading His Word. No? Pangalawa, sabi, use your gifts for God's glory. So, lahat ba dito may talent? Sino yung mga talented dito? Or yung magaling sumayaw, magaling sa music, sa arts? Ayan, nagtuturo na si Juan sila.
Ayan, pero tayo Sample. din mga Kristiyano, di ba? Merong gifts na binigay ang Diyos sa bawat isa. No, sabi yung purpose pala ng buhay natin is para magamit yung mga gifts na binigay sa atin ng Diyos. Ate, ano ba yung mga gifts na yon? No, sige, sino merong Bible? Hindi kasi nakalagay dyan eh. Sabi sa Roma 12, verse 6 to 7, sabi dito, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Verse 7, kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Verse 8, magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyong iyan ng buong galak. No? So sabi, maraming gifts yung binigay sa atin. No? Sabi una daw, kung tayo, di ba? Kung meron, sabi, di ba, last week, ano nga yung topic last week? Serving like Jesus. No? So, isa din sa mga gifts na binigay ng Diyos is to serve. No? Kaya tayo, di ba, sabi doon last week, di ba? Sino ngayon dapat nating pagsilbihan or iserve? Si Jesus, sino pa? O, nasa paligid natin, di ba? Or kahit nasa school, nasa bahay, di ba? Nasa labas tayo, di ba? Ayan, mag-serve daw tayo. So sabi dito, isa pa sa gifts na binigay sa atin is to, di ba, yung magturo, mag-teaching. So kung meron daw tayong gift sa pagtuturo, then mag-teach tayo or magturo tayo. No? And last week, di ba, natatandaan nyo, yung sabi, kung kaya na ba natin mag-encourage ng mga kapatid natin, ngayon ba, kaya na rin ba natin? Di ba? O isa daw yun sa kaloob or sa gifts na binigay ng Diyos sa atin. Di ba? Is to encourage. So, tayo, binigyan tayo ng kaloob or ng gifts ng Diyos, di ba, na mag-encourage, then, di ba, mag-encourage tayo or magbigay tayo ng encouragement sa ating mga kapatid. No? So, ayan. Ayun daw yon. Use your gifts for God's glory. So, pangalawa, ano ba yung purpose natin sa araw-araw? No? At bilang isang Kristiyano, ano ba daw yung kailangan natin gawin or yung purpose natin everyday? So, una, sabi, serve others and honor God. Masabi sa 1 Corinthians 10 verse 13, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. No? So ayan daw, yun yung unang purpose ng buhay natin, no? Everyday, no? Everyday activities, no? Whether na nasa school ka, nasa work, 'di ba? Nasa labas, or even in relationship, no? So, dapat mag-serve tayo, no? Serve others and honor God. So, pangalawa, ano pa daw yung purpose natin in daily life? Be a light, no? Anong ibig sabihin niyan? Be a light. Maging isang ilaw, no? Sabi sa Matthew 5, verse 16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. No, ibig sabihin, yung purpose natin, or tayo bilang mga Kristiyano, dapat, kung nasaan man tayo, nasa school, di ba, nasa bahay, nasa labas, so dapat nag-shine tayo. Ibig sabihin, dapat hindi tayo yung nai-impluwensyahan ng ibang tao, di ba? Dapat, maganda ba yung word na dapat tayo yung nang-i-impluwensya, no? Dapat dinadala natin sila dito sa Panginoon, no? Hindi yung tayo yung nadadala ng mundo.
So sabi dito, yung purpose natin bilang isang mga Kristiyano sa araw-araw ng buhay natin is maging ilaw. No? Maging ilaw dito sa sanlibutan. So ayan, nagigets po ba? Gising pa ba? Sige. Pangatlo, yung purpose natin in daily life is to trust in God's guidance. No? Siyempre, hindi madali mag-serve. Di ba? Hindi madaling mag-serve sa kaaway. Di ba? Hindi madaling maging ilaw sa mundong ito. Maraming distraction, di ba? Maraming i-offer yung mundo sa'yo. Pero, di ba, sabi, yung magtiwala tayo sa Panginoon, no? At humingi tayo ng guidance sa Kanya. So, ayan. Sabi sa James 1, verse 2, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds." No? Ibig sabihin, dapat daw magalak daw tayo kapag dumaranas tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. So, ayan. So, gising pa ba? So, ano nga daw yon? Sige, balikan nga muna natin. Sabi, ano nga yung purpose ng buhay natin? Una, God created you to know Him. Pangalawa, God created you to love Him. Diba? And to bring glory to Him. Diba? At ano pa? Sabi, yung purpose pa ng buhay natin, diba, is to use your gifts. No? Gamitin natin yung mga gifts na binigay sa atin. Diba? At ano pa? Sabi doon, diba, ano daw yung purpose natin in daily life? Una, serve others and honor God. No? Pangalawa, be a light or maging isang ilaw. At yung pangatlo, sabi, trust in God's guidance. No? So, ayan. Yun daw yung purpose natin bilang mga Kristiyano. No? Is to know Him, to love Him, di ba? Bring glory to Him, di ba? Gamitin natin yung mga talents na binigay sa atin ng Diyos, di ba? Mag-serve, di ba, hindi lang sa Panginoon, kundi sa lahat, di ba? Sa lahat ng tao. Or nasa school ka man, nasa bahay, di ba? Dapat mag-serve and i-honor natin ng Panginoon. So, ayan. Ngayon naman, syempre, di ba, minsan sa pamumuhay natin, hindi siya madali. No? Maraming mga challenges. No? Ano ba yung mga challenges to living with purpose? Sabi sa Galatians 6 verse 9, sabi dito, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up." No? So, syempre, maraming distraction. Diba? Ngayon pa lang, for sure, yung katabi mo ay nakikipagkwentuhan na, kinikwentuhan na si RJ. Diba? Ang daming distraction sa buhay natin or dito sa mundo. Diba? Maraming, doubts. Minsan, Lord, kaya ko ba to? Talaga bang, may gifts ba talaga ako dito, Lord? And natatakot ako hindi ko kayang magsalita sa maraming tao O kagaya ko, hindi ako sanay magsalita sa maraming tao, or kagaya nyo. Diba? Pero ayan, di ba maraming doubts, di ba? Pero ayan, lagi natin tatandaan na yung Diyos, di ba? Laging nandiyan sa tabi din natin. Di ba? Ano pa ba yung mga challenges sa kinakaharap natin or sa pamumuhay natin bilang isang mga Kristiyano? Di ba marami tayong takot? Di ba takot tayong ma-reject ng mga sa labas? Diba, ayaw nating mag-share ng Word of God kasi natatakot tayo baka pagtawanan tayo ng mga nasa labas. Diba? Takot tayong ma-reject, kaya ayaw nating mag-share. No? Ang daming mga challenges. No? Minsan naman may mga opposition. No? Ibig sabihin ng opposition, ang daming against sa'yo. No? Maraming hindi nag-a-agree. No? Bilang sa atin, mga Kristiyano, hindi madali, no? Yung buhay Kristiyano. Nung hindi pa tayo Kristiyano, di ba, ang dami na rin nating mga challenges na kinakaharap. Pero nung naging Kristiyano tayo, di ba, meron pa rin. Pero lagi nating tatandaan, sabi dun sa dulo, no, do not give up, no?
lagi natin tatandaan mga kapatid, mga kabataan, let's remain faithful, no? Even when the journey is difficult. No? Ibig sabihin, mag-remain faithful daw tayo na kahit nakakaranas tayo ng doubts, ng takot, di ba? Ng mga opposition sa pamilya natin, sa school, sa labas, wag tayong panghihinaan ng loob at wag tayong susuko. So, ayan. Ngayon naman, kung merong mga challenges, syempre, merong promise, no? May promise. The promise of living with purpose. So, ano ba yung promise na yon? So, sabi dito sa Colossians 3, verse 23 to 24, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo, ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. So, ayun daw, no? Ang ganda ng promise ng Lord na kahit marami tayong nararanasan ng mga challenges, di ba? Merong pangako ang Panginoon parate sa atin. Sabi doon, yung ginagawa natin, yung pagsuserve natin sa ibang tao, di ba? Sabi, hindi natin yung ginagawa para sa iba, kundi para kanino? Para sa Panginoon, no? Ayan. Ngayon, lagi nating tatandaan na merong eternal significance. Our purpose has eternal significance, no? Yung mga pagtitiis natin, di ba? Yung mga paghihirap natin dito sa lupa, no? Dito sa mundo, tandaan natin sa langit, no? Merong, significance, no? So, una, sabi dito, fulfillment and joy. No? Living in God's purpose brings deep satisfaction. So, na kapag tayo namumuhay ng naayon sa Panginoon, no, lagi nating tatandaan na merong joy. No, masaya ba kayo? Parang hindi nga kayo masaya eh. Masaya ba kayo? Masaya ba kayo na nandito kayo? Na tinawag kayo ng Diyos? So, ayan, sabi, fulfillment and joy. So, pangalawa, impact on others and the world. No, lagi nating tatandaan lahat ng ginagawa natin dito, laging may impact 'yon. Kaya 'di ba sabi kanina, maging isa tayong ilaw, 'di ba? Na kahit saan man tayo magpunta sa dilim man, 'di ba? Madilim man yung nilalakaran natin, madilim man yung journey natin, 'di ba? Dapat nagiging tayo? Ilaw or nagliliwanag tayo. Kasi lahat ng ginagawa natin, may impact 'yon sa ibang tao. No? May impact 'yon sa katabi mo. May impact 'yon sa mundo. No? Kaya ayon, lagi nating tatandaan na merong impact lahat ng ginagawa natin. No? At lahat ng ginagawa natin, di ba, pwede yun maka-impluwensya din sa ibang tao. So, kaya ayan, di ba, dapat yung ginagawa natin, dapat puro positive lang din. Okay ba yon? And lastly, sabi dito, eternal rewards and blessing. No? Sino gusto dito ng reward? Wala? Ayan. Sa school ba, gusto nyo lagi nang may reward kayo? Hindi. Oo, di ba? Pero sa langit, syempre, di ba, gusto din natin. No? And ayan, lagi natin tatandaan na yung promise ng Lord, di ba, meron yung reward. Laging merong reward. Kapag tayo, di ba, namumuhay ng according sa purpose ng Panginoon. So, ayan. Naintindihan niyo po ba yung message sa hapon na to? Na tayo bilang isang mga Kristiyano, no, yung purpose ng buhay natin, hindi lang about, di ba, para magsaya. Di ba, sabi, ang purpose ng buhay natin, di ba, is to serve others and honor God. Di ba, maging light sa mundong ito. At gamitin natin yung mga gifts na binigay sa atin ng Diyos. So, ayun yung purpose natin bilang isang mga Kristiyano. Okay? So, ayun, in conclusion, sabi dito,
Living with purpose is about aligning our lives with God's plan. It starts with knowing Him, serving others, and trusting His guidance. And no matter the challenges, God's promises remind us that a life lived for Him is meaningful and eternal. No? Ang ganda ng pangako ng Panginoon na kapag tayo'y namumuhay na may layunin, ang buhay natin nagiging testament siya ng grace and plan ng Panginoon. Kaya lagi tayong magtitiwala sa pangako or sa plano ng Diyos sa buhay natin. Kasi kung yung iba, di ba, nagsusearch sila ng meaning through possession, di ba, through success, or even sa mga relationship. Pero lagi nating tatandaan na true purpose is rooted in knowing God's plan for us. No, sabi sa Jeremiah 29 verse 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. No, ayan. So, ayan. Lagi nating tatandaan ang Diyos, hindi niya gusto na tayo ay mapahamak. Diba sabi doon sa dulo, plans to give you hope and a future. So, ayan. Naintindihan niyo po ba? Ayan. No, lagi nating tatandaan ang buhay natin o yung purpose natin bilang isang Kristiyano. Diba? Sa mundong ito, hindi para lang magsaya or matupad yung mga pangarap natin sa buhay. Dapat, di ba, sabi doon, ang pumumuhay na may layunin, nangangahulugan na nabubuhay tayo hindi lang para sa sarili nating kasiyahan, kundi meron tayong malinaw na dahilan or direction sa bawat araw na ating ginagawa. So, ayan. Sige, tayo'y manalangin. Pikit natin ang ating mga mata. Tayo'y manalangin. Yes, Lord God, hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po sa hapon na to. Tunay, O Lord, na napakabuti niyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kami po ay inyong pinili at tinawag. Lord, maraming salamat po sa mga buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, na kahit hindi po namin deserve, Panginoon, yung binigay mo na buhay, Panginoon. Pero Lord, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon. At may kakayahan kami, Panginoon, na makalapit at makasamba sa nag-iisang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Lord, mahirap, Panginoon, yung purpose namin dito sa lupa, Panginoon. Pero alam namin, Panginoon, na in due time, Panginoon, na lahat po, Panginoon, ng paghihirap namin ay merong reward yun, Panginoon, na nanggagaling po sa inyo. Lord, maraming salamat. Patuloy niyo pong pagpalain ng bawat isa at pagkaingatan po. Lord, sa ngayong Panginoon, maraming kaming mga iniisip, Panginoon, maraming kaming mga pinoproblema, Panginoon. Pero Lord, alam namin na sa piling mo, Panginoon, Lord, hindi kami maghihirap, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na meron kang gagawin, Panginoon. Meron kang plano sa bawat isa, sa buhay ng bawat isa. Alam namin, Panginoon, na yung plano na yun ay hindi para ikapahamak namin, Panginoon, bagkus para magkaroon ng magandang future, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Tinataas na po namin ang lahat-lahat. Ito na po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. So, ayan. Sige, so yung per discussion natin, so ayan, sabi dito, what does living with purpose mean to me? And how can I discover God's purpose for my life? So, ayan, sige,